Bago po natin simulan ang kwento mga ka-horror, sabihin ko lang po na 99% po sa mga tagapakinig natin ang hindi pa nakasubscribe. Kaya kung isa ka dun, baka pwedeng pasubscribe naman ka-horror. Maraming salamat. Isang magandang gabi ho, Boss Pao. Ako si Marco. May isa hong lumang ospital sa Tondo, Manila na matagal nang hindi ginagamit. Ayon sa mga matatanda roon, Boss Pao, isinara raw ito matapos magkaroon ng sunod-sunod na problema. Mga sirang kagamitan, pagkawala ng kuryente, at mga kwentong may naririnig na iyak ng sanggol sa loob kahit wala namang pasyente. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko iyon. Hanggang sa isang gabi, taong 2019 noon, nang sumama ako sa dalawang kaibigan ko para kumuha ng litrato sa paligid ng lumang gusali. Bandang 12:00 na ng madaling araw nang mapansin namin ang isang maliit na pintuan sa likuran ng ospital. Bukas iyon, Boss Pao, kaya ay pumasok kami. Malamig ang loob kahit walang aircon. Amoy lumang gamot at basa ang mga pader. Habang naglalakad kami sa hallway, bigla na lang kaming nakarinig ng tunog. Iyak ng sanggol yun, Boss Pao. Akala namin ay may pusang pumasok. Pero habang sinusundan namin ang tunog, lalo itong lumilinaw. Nanggagaling ang tunog sa dating maternity ward. Pagbukas namin ng pintuan ay walang tao, Boss Pao. Meron lang mga lumang hospital bed, sirang oxygen tank, at isang maliit na duyan sa sulok. At doon nang galing ang iyak. Lumapit ako. Pero huminto ang iyak, Boss Pao. Pagkatapos ay may narinig kaming mahinang hagik-hik mula sa ilalim ng kama. Hindi namin agad naintindihan hanggang sa may gumapang palabas. Isang maliit na bata, maputla, marumi ang katawan. At ang mga mata niya ay sobrang itim. Hindi siya mukhang normal na sanggol. Ngumiti siya sa amin at bigla siyang nagsalita. Uwi na tayo. Tumakbo kami, Boss Pao. Pero habang papalayo kami sa hallway, naririnig namin ang mabilis na paggapang sa likuran. Hindi iyon tunog ng paa. Para iyong matutulis na kuko. Paglingon ng kaibigan ko, Boss Pao, nakita niya ang bata na nakasunod sa amin. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na siya gumagapang. Nakatayo na siya. At mas malaki na siya kaysa kanina. Sinara namin ang pintuan at tumakbo palabas ng ospital. Kinabukasan, bumalik kami kasama ang isang matandang security guard na dating nagtatrabaho roon. Nang sabihin namin ang nakita namin, bigla siyang natahimik, Boss Pao. Ang sabi niya, maraming taon na raw ang nakalipas. May sanggol na namatay sa maternity ward ng ospital. Walang nakakaalam kung bakit. Pero pagkatapos ng insidenteng iyon, may mga nurse raw na nagsimulang makarinig ng iyak ng bata tuwing madaling araw. At ayon sa matatanda, iyon daw ang dahilan kung bakit iniiwasan ng mga tao ang lugar
kapag sumapit ang hating gabi. Kapag may narinig kayong sanggol na umiiyak, wag na wag ninyong susundan. Sabi ng guard, Buspaw. Dahil baka hindi sanggol ang naghihintay sa dulo ng pag-iyak. Hanggang ngayon, hindi ko na alam kung ano talaga ang nakita namin. Isang magandang gabi ho. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jan. May ikikwento ako sa inyo na nangyari raw sa isang grupo ng magkakaibigan na napunta sa kabundukan ng Sierra Madre, malapit sa mga liblib na bahagi ng Tanay Rizal. Hindi ito kwento tungkol sa ordinaryong multo. Ang sabi ng mga matatanda sa lugar, may mga nilalang daw na hindi dapat ginagalaw kapag nasa bundok ka. Mga engkanto. Nagsimula ang lahat, Buspaw, nang magdesisyon sina Jan, June at Elias na magcamping sa isang lugar na malapit sa mga masukal na bahagi ng bundok. Bago sila umakyat, may isang matandang residente na nagbabala sa kanila. Na huwag silang lilihis ng pangunahing daan. May isang lumang trail daw na tinatawag ng mga taga roon na bawal na daan. Hindi raw iyon pinupuntahan kahit ng mga mangangaso. Pero dahil hindi sila naniniwala sa mga kwento tungkol sa engkanto, ipinagpatuloy nila ang paglalakad. Bandang alas 5 ng hapon, Buspaw, napansin nilang parang biglang nag-iba ang paligid. Naging sobrang tahimik ang kagubatan. Wala nang huni ng ibon, wala ring kuliglig. At kahit maliwanag pa ay parang dumilim ang paligid. Habang naglalakad sila, may nakita silang isang makitid na daan sa pagitan ng mga puno. Hindi iyon kasama sa mapa nila. Pero kakaiba ang daan. Malinis, walang tuyong dahon, walang putik, parang may naglilinis doon araw-araw. Hindi nila alam kung bakit, Buspaw. Pero sabay-sabay silang napatingin sa daan. At doon na nila narinig ang isang mahinang tunog. Parang may babaeng kumakanta sa malayo. Kaya ay sinundan nila ang boses, Buspaw. Pagdating nila sa isang maliit na clearing, ay may nakita silang isang babae na nakatalikod sa kanila. Mahaba ang buhok, nakasuot ng puting damit, at nakatayo siya sa tabi ng isang malaking puno. Akala nila ay naligaw lang itong babae. Pero nang tawagin nila ito, dahan-dahan itong lumingon. At doon nila napansin ang kakaiba. Walang muka ang babae, Buspaw. Parang makinis na balat lamang ang nasa harapan ng ulo nito. At doon ay napatakbo na silang lahat. Hindi na nila alam, Buspaw, kung saan sila papunta. Tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa makita nila ang kanilang tent. Pero isang bagay ang hindi nila maintindihan. Ang tent kasi, Buspaw, ay dapat nasa ibaba pa ng bundok. Samantalang ngayon ay nasa harapan na nila iyon. At higit sa lahat, nakatayo sa tabi ng tent ang parehong babae. Hindi na siya nakatalikod ngayon. Nakatingin na siya sa kanila. Walang muka,
Pero alam nilang nakatingin siya. Nang gabing iyon, Buspaw, ay hindi na sila nakatulog. Bandang 12:00, may narinig silang mga yapak sa paligid ng tent. Hanggang sa parang dose-dose ng tao ang naglalakad sa paligid nila. Pero walang nagsasalita, Buspaw. Pagsapit ng madaling araw, biglang tumigil ang mga yapak. Nang sumikat ang araw ay dali-dali na silang bumaba. Pagdating nila sa barangay, sinabi ng matandang nagbabala sa kanila ang isang bagay na hindi nila makalimutan. Hindi raw babae ang nakita nila. Isa raw iyon sa mga engkanto na nagbabantay sa bundok. At ang mas nakakatakot, Buspaw, hindi raw dapat sila nakabalik. Dahil ayon sa matanda, kapag nakapasok ka sa lugar na iyon at pinansin ka ng mga nilalang sa bundok, hindi ka na raw basta-basta makakawala. Tatlong araw matapos silang makauwi, nagsimulang magkaroon ng kakaibang panaginip si Jan. Palagi niyang napapanaginipan ang parehong babae. Nakatayo sa ilalim ng malaking puno. Tahimik lang, walang muka, hanggang isang gabi ay sa panaginip niya, Buspaw, bigla itong lumapit. At sa unang pagkakataon ay nagsalita ito. Isang mahinang bulong lamang. Ang sabi ay, Bakit kayo bumalik? nagising si Jan na pawis na pawis. Pero bago siya tuluyang bumangon, may narinig siyang mahinang pagkanta mula sa labas ng kanilang bahay. Parehong kanta, parehong boses na narinig nila noon sa bundok. At mula noon, Buspaw, hindi na muling bumalik sina Jan sa Sierra Madre. Isang magandang gabi po sa lahat. Buspaw, itago mo na lang ako sa pangalang Ronald. Nangyari ito sa isang maliit na barangay sa San Mateo, Rizal. Malapit sa mga masukal na bahagi ng Sierra Madre. Hindi ako naniniwala noon sa mga kwento tungkol sa nuno sa punso. Para sa akin, Buspaw, mga kwento lang iyon ng matatanda para takutin ang mga batang mahilig gumala. Pero isang gabi, may nangyari sa akin na hanggang ngayon ay hindi ko maipaliwanag. Noong araw na iyon, inutusan ako ng tiyuhin kong puntahan ng isang lumang kapilya sa dulo ng barangay para kunin ang ilang gamit. Madilim na nang makaalis ako, Buspaw. Dahil sanay naman ako sa lugar, pinili kong dumaan sa isang makitid na daan na napapalibutan ng mga puno at damuhan. Habang naglalakad ako, napansin ko ang isang maliit na punso sa gilid ng daan. Hindi iyon ordinaryong bunton ng lupa. Parang matagal nang walang humahawak dito. Napalilibutan ito ng tuyong dahon at maliliit na halaman. Sa tabi nito ay may lumang bote na parang ginamit na alay. Naalala ko tuloy ang sinabi ng lola ko noon. Huwag na huwag daw gagalawin ang punso. Pero dahil gusto kong makadaan agad, hindi ko iyon pinansin
Habang naglalakad ako, Boss Pao, hindi sinasadyang natapakan ng paa ko ang gilid ng punso. Bigla na lang tumahimik ang buong paligid. Walang kuliglig, walang hangin, at kahit ang mga dahon ng puno ay hindi gumagalaw. Makalipas ang ilang segundo, may narinig akong mahinang tunog mula sa likuran ko. Parang may matandang humihinga. Hindi ako lumingon, Boss Pao. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Pero habang papalapit ako sa kapilya, nagsimula akong makaramdam ng matinding pangangati sa buong katawan. Pagdating ko sa loob ng kapilya, napansin kong may maliliit na pulang marka sa aking mga braso. Kinabukasan, Boss Pao, lumala ang mga iyon. Nagkaroon ako ng mataas na lagnat at halos hindi ako makatulog. At sa tuwing pumipikit ako ay may nakikita akong maliit na matandang lalaki na nakaupo sa ibabaw ng punso. Mapula ang mga mata nun, mahaba ang balbas, at ang katawan niya ay parang tuyong ugat ng puno. Tatlong gabi rin akong nagkaganoon, Boss Pao. Hanggang sa sinabi ng lola ko na baka ay may nagawa akong mali. Nang ikwento ko ang tungkol sa punso, ay bigla na lang siyang natahimik. Sinamahan niya ako pabalik sa lugar. Pagdating namin doon, Boss Pao, nakita namin ang punso. Pero merong kakaiba. May mga maliliit na bakas ng paa sa paligid nito. Hindi yun bakas ng bata. Hindi rin bakas ng hayop. Maliliit itong parang paa ng isang matanda. Sinabi ng lola ko na humingi na ako ng tawad at huwag nang muling gagalawin ang lugar. At ginawa ko iyon. Pagkatapos naming umalis, biglang umihip ang malakas na hangin. At bago kami tuluyang makalayo, Boss Pao, may narinig akong napakahinang boses mula sa likuran. Huwag mo nang uulitin. Hindi ko na nilingon pa yon, Boss Pao. Makalipas ang ilang araw ay gumaling ang katawan ko. Pero hanggang ngayon, kapag napapadaan ako sa mga lugar na may punso, hindi na ako basta naglalakad sa ibabaw nito. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.